date lang. So, ngayon ay, ano petsa ba ngayon? 21. Pang, pang 9th day. Ano ngayon? Hindi. Sa dugot ba? Hindi, 9th day namin dito sa hospital. So, today, tinatanggal ng doktor yung oxygen niya. Una, binabaan siya nung nurse, tapos nakita siya ng doktor after mga Today is 15 our minutes. 10th day. Here, that's Not 10th 10th day. day. Friday ngayon, di ba? Friday ngayon, di ba? 10th na. 10th day until tomorrow ng umaga. 10th day na pala. So, 10th day namin ngayon. Kasi nagtapos yung 9th day nung kaninang madaling araw, no? So, pang 10th day namin. And, Kasi ang 12th day natin sa Sunday. Pero kanakatapos yun, di ba? So, Monday sa Friday. so, nangyari kahapon, may ganap kami dito kahapon kasi Luto mo na siya. Ano yun? ang nangyari kahapon ng madaling araw ay nag-shiver siya at nanginig ng sobrang takot namin kasi para siyang nanginginig talaga siya, latang-lata siya pero nanginginig siya, tapos ang lamig niya. Sabi ng nurse, sa pag ganun daw, lalagnatin daw yun, papunta sa lagnat. So, ang problema lang, hindi nila matukoy kung ano yung reason, bakit. So, pati sila nagtataka din, bakit siya nanginginig at bakit siya lalagnatin. So, based sa experience namin, since nga nangyari na rin na nilagnat siya dahil sa swero, tinignan ni Mrs. yung swero, kamay. So, sabi ni Mrs. parang namamaga siya. Tapos nung dinouble check ko, namaga nga yung kamay niya. So, kinompare ko lang naman yung, hindi naman siya totally maga, pero tinignan ko kasi yung, so yun, dahil nga na-experience namin yung una, mga 2 days before, na may fever siya dahil sa swero. Tinignan ni Mrs. na sabi ko, ano kasi siya, hindi na siya talaga swell, pero parang nabibinat kasi yung, nabibinat na tawag doon, na sa stretch, banat. Nababanat kasi yung tape dun sa kamay niya. Or parang lumubog yung tape. Oo, nakalubog na yung tape kasi yung dito banda sa taas, medyo paumpisa na. Tapos parang masasaktan siya pag hinahawakan. Sobrang likod kasi. Sobrang nakakatakot din yung reaction niya talaga na. Pero buti nga yun, nag-react agad siya. Saglit pa lang na, dahil siguro nasa kamay malapit sa utak niya yung madaling nag-react. Kasi yung kaysa sa hindi siya makahiling. So yung nakatakot talaga yung itsura niya. Kaya nga, mabilis yung react niya kasi kailan lang yung yung sa paa kasi inabot siya ng araw bago siya nilagnat eh. Kasi yung sa paa kasi the day before nakita ko na yung tulo kasi nag-flashing sila nung dahil umaga pa yata yun yung gabi. Tapos nakita ko yung tulo-tulo sa Depende siguro sa pagka-dislocate. Kasi chinek ni kuya daw sabi niya okay pa naman daw. Okay ba yun? Pero may tumulo na eh, tapos namaga na rin. So dahil siguro naisip ko noon, yung paa kasi malayo sa utak. Hindi, baka depende sa pagka-dislocate. Pero siya, parang ugat lang. kasi utak kasi yung nagde-dictate ng kung anong mangyayari sa katawan mo, di ba? Lahat ng mga defense mechanism ng katawan, utak yung
Yun, defense mechanism yun ng katawan niya na nag-shiver siya eh. Parang yung tulog talaga. Mm. Nanginginig talaga siya. Tapos siya, parang di niya na rin alam ko na nangyayari sa kanya. Iyak na siya ganun. Parang hindi niya mapigilan na mag-shiver, ano. Naiiyak Chill. na ako. Kala namin ano nangyari sa kanya, iyak siya ng iyak. Gumagano talaga, nanginginig yung kamay niya, gumagano siya. Tapos makita mo dun sa kamay niya, lupay-pay na yung sa kamay niya. Hindi namin alam gagawin, massage kami ng paa. So, mga nurse din, hindi nila rin alam yung gagawin. Oo. Hindi siguro baka Kami hindi na rin alam. alam. Until, yun nga, sabi niya, pa-check nga natin itong ano. Kaya tinawag namin sila. Sinek ng dalawang nurse. Mababa pa yung temp niya. Pero sabi ng nurse nga, nalalagnit din siya right after. So after mga 30 minutes o 20 minutes, pinapainitan siya. Kasi ang shiver, ibig sabihin nagigigil ako. So pinapainitan siya, tapos sabi ng nurse na lalagnatin nga daw siya after. So mga 30 minutes or 20 minutes, sinek yung temp niya. Nanginginig pa rin siya. Huwag mo hintayin mo yung ganong katagal, no? Check yung temp niya, tapos check na rin nila yung tumaas na yung temp niya, tapos check nila at ano nga, positive nga, nawala sa ugat yung swero. Check nung mga nurse. So, kinuha yung, tinanggal lang yung swero, nandun pa rin yung heplock. Tapos, yun na, pagtanggal ng swero, nag-ano agad siya, nagkalma na. Kumalma na agad siya. Nawala na yung panginginig niya. Tinanggal lang yung swero. Nandun pa yung heplock ha. Pero kasi yung flow ng swero kasi wala na yung liquid. Dapat tinas na lang, patayin ka natin siya. Pag nag-stop siya. Hindi, tanggalin na yung heplock diretso. Heplock na diretso para totally wala na. Tama naman yan. Kasi yun. Kasi nung nagkatanggal ng swero, pagka-stop, yung flow, hindi pa nga natapin na pa ito eh. Inano pa niyang tinanggal ka agad yung swero eh. Doon siya nag-stop ng shiver eh. Kasi yung instant. Tapos, siyempre, susurewahan na naman siya. Doon na yung pangalawang kalbaryo. Yung pangalawang swero niya, paglipat ng swero. So, nilipat siya sa kamay. So, dinala na naman siya dun sa room. Para siya Masarap na natulog natin yun eh. Nakatulog na tayo. Okay na. Maganda na kasi yun kasi, Maganda alam mo yung response yung ano natin, alternate siya. Tulog na masarap. Walang nangyayari. Tapos, the next night, kalbaryo na naman. Alternate yun kasi bago yung gabi na yun, maganda tulog natin, mahaba, hindi nga tayo ni-istorbo nila eh. Pero the night before that, mahimbing na tulog, yun yung sa paa niya. Nag-ano lang ng isang gabi. Bibigyan ka lang ng kanin. Oo, yung isang gabi na nilagnat din siya. Yung isang gabi naman na nilagnat siya, umabot ng isang buong araw yun. Nilagnat siya ng madaling araw, wala tayong tulog, nilagnat siya madaling araw, hanggang gabi na, umaga yun na, ang lagnat niya nun, on and off, kasi pinapainom siya ng ano, di ba? So, nawawala, lagnat, wala. So, minomonitor hanggang umaga, hanggang naggabi na, doon na siya na parang nanginginig na siya. Nanginginig. Tapos, yun nga, napansin namin na nagtutulo yung dextrose niya sa paa. So, yun, gabi na na-discover eh. Parang buong araw siya, gabi to gabi. Dapat check mo na agad yung swero. Oo pala, swero pala talaga agad yung una mong i-double check. As much possible yung dapat kinakain niya. Para dire-diretso na yun. Oo. Pero hindi mo na maiwasan eh, bata. Gaano talaga, magre-request talaga ng karga eh. Kasi yun, sinirohan na naman siya. Bumalik na naman yung takot niya sa mga staff. Kasi
apat yung nag, ano sa kanya eh. Binalot siya ng ganito. Binalot siya ng kumot. Bawal magstay yung parents sa tayo. No, bawal. Para siyang kinakatay sa loob. Yaw, yaw, yaw. Hindi talaga siya tumigil, kakayak. Dab, 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 dab. Yeah. Parang pusa na ano, yung kakatpay. Daddy, 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 daddy na siya. So yun, yung parang ano namin. Tapos kinakamagahan. Okay pa rin naman yung ano niya, yung consistent yung ano niya yung sa RR niya, no? Tuloy-tuloy na. Yun din yung isang problema nung una kasi. So tuloy-tuloy yung RR niya, tapos yung nag-improve din daw yung sa lungs niya. So far, hindi naman na siya panay ubo. No, nawala na rin lately yung ano niya, yung parang, Simula kagabi, hindi ko pa narinig. yung parang, Easy. ano na, yung dito sa lalamunan niya, na umuubo siya na parang tuyo. Yung ubo na tuyo. Diba? Ganun ba? Wala na. Hindi na rin siya malat. Ha? Hindi na rin siya malat. Hindi na rin siya malat. Kahapon, malat. Diba? Buwan siya ng tulog eh. Feeling ko yun. Oh, Friday ngayon. And Lunes pa kami uwi kasi may 2 araw pa siya sa antibiotic niya. Antibiotic niya na ano, anong tawag? Piptas. So ngayon, pangatlong laundry ko rin dito. Papalaundry ba? Sana naman kaya akong papalaundry. At ayaw mo na bumalik ka? Hindi, tatry ko lang lahat ng mga laundry shop. Try mo sa ano, SMB Putan. Hindi, babalik na lang siguro ako dun sa una. At least alam ko na ano dun. LG kasi yung mga machines nila eh. Masyado lang kasi maraming ano, mga nanay. Nagkukwentuhan sila eh. Mga sobrang close na sila ba? Tapos, ayaw mo nung yung mga nagka-close na lang. Gusto mo nag-away-away sila? Hindi, maganda lang kasi yung tahimik lang. Na ano yun. Nagkukwentuhan sila. Hindi naman nila sila sa... Ikaw ba pinagkukwentuhan nila? Ngunit pogi. Ganun. Ayaw mo na pinag- Hindi, para kasi hindi ka bilong. Sana nyo naman ako. Para ka mo nag-daytan. Hindi guys, sa ibang ano ba na? Para ka mo nag-daytan. Sorry ako. Ano yun? Nainggit na. Alam ko na kung ba't ganyan sa daytan. Busy. Social climber ka pa. Masikip din kasi doon, masikip. Wala kang maupuan. Sabi nga agad nung may-ari, gusto mo mag-ano ka muna, mag-SM ka muna. Kasi wala talagang maupuan doon. Puro mga labahan. Tapos yun pa. Sa ibang video naman yung iba. Kahapon hindi kami nakapag-update kasi antok, walang tulog. Puro tulog yung ginawa namin. So siya naman, baby. Yung isa pang improvement niya is yung pupo niya. So, Appetite. yung appetite niya, malakas siyang kumain. Humihingi talaga ng pagkain. So, lugaw pinapakain namin. Tapos panay dede pa siya. Tapos, ano pa dede ka pa lang. Tapos, yung sa poops niya nga, hindi na siya, nung nakarang araw kasi, mga nakarang araw, sa isang araw yata, kada palit ko ng diaper, siguro mga 5 to 6 na beses ako nagpapalit ng diaper niya. At lahat yun may... Every 3 years pa nagpapalit? Oo, lahat yun may poops. Kung hindi marami, may mga konti-konti talaga na basa. Parang sumasama siya sa ihi. So kahapon, parang isang beses lang na talaga as in... Kagabi. Oo, warak talaga yung damit. Sumama siya sa AIDS.
ang ano kasi niya, parang sa experience ko kasi sa poops niya, yung consistency ng pupo, yung parang ano niya, pag ganun kasi yung pupo niya, parang makikita mo na parang okay yung ano niya, san, o yung texture niya ba, yung parang regular na, malalaman mo naman eh, pag may maano mo nga, may imagine mo nga pag nakikita ka ng pupo na parang pangit. Parang imagine mo yung sakit ng tiyan eh. Kasi humihilab yan, di ba? Humihilab yan, di ba? Pag humihilab yung tiyan mo, pag nagpupo ka, makikita mo yung pupo ko na ano eh, hindi normal eh. So medyo umokay. Tapos wala na. Hindi na siya nagpupo. Parang nakakailang palit ka, puro lang ihi. So, ibig sabihin, okay na yung metabolic, ano niya, yung sa digestive niya. Nakaka-adjust na siya dun sa antibiotic. Parang lagi siyang maamoy. Pero yung bill namin as of kahapon, umabot na ng 200K na siguro. umabot na ng 160. So, malamang mga nasa 200 na ngayon yung bill. So, good thing dun, covered naman siya. Sana lahat. Covered naman yan lahat. Kasi covered yung ano niya eh, illness niya eh. Nakabahan. Oo, nakabahan ka lang pag nag-diagnose. Pinalaban kasi ng Aveda yan. Bakit pinatayomidate mo? Bakit pinatayomidate? Parang ganyan. Pero kasi doctor pa rin nagsasabi. May mga kinakanya naman yan silang Supported naman siya ng doctors. Kahit sa area nila, walang problema. Basta wag lang siyang pneumonia ngayon ulit. Ngayong taon. Kasi masyado pang maaga. No? Dapat talaga, iwasan talaga siyang... Pag may ubo yan si Nathan, dapat cover Mask talaga talaga yung siya. mask. Mas Sabi, wala, said na ang ano natin, na kung di tayo pwede magkasakit. Tapos tayo dyan. Kahit iba na lang, ano pang pwedeng... Pero pwede mo ba yung kausapin yung ano na, pero hindi siguro no. Same ano pa rin siya ba, tapos wala na. Pero sabi pa, kausapin mo yung hospital. I-sluluran mo. Ibahin nyo na lang yung ano, ibahin nyo yung diagnose. Sorry sa na. No? Ganyan. Ganun siguro. Siguro papayagan sila kasi. Gagawa na ng paraan. Oo. Pero hindi siya maganda, pero bang gagawin din niya ng hospital kasi viral din to. Hindi No? sila babayaran. Oo. Parang sa ano ba? Parang sa sasakyan na ganyan sa sasakyan eh. May mga coverage kasi yan. Tapos alam kasi ng mga talyer kung ano yung klase ng bangka ang covered versus hindi covered. So pag ganun, ang kasabotin nila yung police report at saka yung talyer itself. So parang de-declare nila na ito ang sira, ito ang sira, ito ang sira. Tapos susuportahan siya ng police report. Madali lang naman kausapin ng mga police. Sabihin lang mga ganyan-ganyan. Ano nga, i-alter lang para lang makuha yung insurance. Yung kaso. Pero pera nga. Ang talya, papayag din kasi siyempre kung hindi siya covered, hindi mapapagawa. Wala silang kikitain. So, ilan na? 20 minutes na. So, 3 days pa, 3 days.